Another prophecy ni Prophet Daniel, sabi ni Daniel, so Daniel chapter 9, verse 24 to 27, meron po tayong slide niyan. Nakaroon ng prophetic word si Daniel na porsi niya na after 70 weeks, ulitin po natin yung word na yun, 70 weeks. Ang Bible mathematics iba po sa mathematics natin. Ang 70 weeks eventually basically means imumultiply mo yan ng 7. Ayan na naman po tayo, 7. 70 weeks times 7 equals 490. 490. Ang prophetic view ni Daniel, ang sabi niya na in more or less in 490 frame, mangaroon ng Messiah, Savior, tagapagligtas ng kanyang bansa sa punong-puno na ng kasalanan, tatapusin na yung kasalanan. Punong-puno ng corruption, matatapos na yung corruption, there will be righteousness. If you will add in our history, na fulfill tong 70 weeks ni Daniel, 2 o 3 yan ang pattern ng history. Yung mga Bible students, na fulfill yung 69 weeks nung dumating si Jesus Christ. Yung 70 weeks, yung second coming niya. To make the long story short, 69 weeks times 7 equals? Hindi ko. 490 minus 7 equals 483. Ito pong pinaka-napakaganda sa lahat. Yan po nung dumating ang Messiah, si Kristo. Sa Pilipinas po, 1521, na-discovery ang Pilipinas, adds 53 years, equals 2004. At ito pong 70 weeks, another 6 years, ito po ang pinaka-year of prophetic year na ito talaga ang year na ginawa ng Diyos based on history file. 483, dumating ang Savior sa isa. Jesus Christ, the Savior of the world. Okay. Look like the same pattern. After 483 years natin, kinikilabutan ako sapagkat nung na-discover ko to na talaga nasa boundary tayo ng Jubilee. So this 2004 is a prophetic year na mangaroon ng another type of a leader, a righteous leader na magtatanggal ng unrighteousness, ng corrupt kasalanan. Ay, nandito na tayo sa time frame ng 2004 to 2010 o 11. Wow.